rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa ating Sam Sam TV. Kumusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So medyo sinisipon lang tayo kasi merong pabango na naman dito sa bahay namin. Yung alam mo yun, yung pag nag-perfume kasi yung bahay, yung alam mo yun yung parang freshener. Tama ba? Air freshener. So, hindi talaga ako makahinga ng bonggang-bongga kapag matagal na siya. Ewan ko kung bakit. Parang mas lumala na yung asthma ko. Pabango, lotion. So, depende yan. Ang lotion ko dapat Nivea lang kasi hindi siya matapang. Ang sabon ko kailangan yung hindi rin matapang. Dapat yung mga tender soap, ganon. Or kaya mga mild soap lang, mga ganon. Kasi kapag medyo strong yung amoy, good luck talaga sa akin. Ganito na yun nangyayari. And then sa pabangos, minsan kapag nag-spray ako, dapat hindi ko siya naaamoy. Yung may iwasan ko dapat yung amoy na pumasok sa ilong ko. Kasi pag once na pumasok yun sa ilong ko, good luck sa akin. Maghapon na ako magsasapay niya na ganito na yung aking boses. So yun, yung para ka nang nangungongo, tapos nahihirapan kang huminga. So yun, ganon ang nangyayari. Kanina bago ako magsimula mag-vlog, so nabuksan yung yung pabango na yon at ayan na kumalat na siya sa loob ng bahay namin ng bongga. So, yan. Sana lahat kayo nakapaghapunan na. So, kung ako naman yung tatanungin ninyo, yes, nakapag-dinner na kami. Ang ulam namin ay giniling na merong, tawag dito, nilagyan ng patatas saka ng bell pepper. So, yon. At okay naman siya. Masarap naman. Kasi si Nohit, tinatry niya kasi na magluto ng, alam mo yon, Filipino food para sa akin. Kahit hindi ko nire-request, talagang ginagawa niya yon. So, gumagawa yan ng sinigang, gumagawa yan ng paksiw. Yung paksiw nga naloka ako, kala ko sinigang noon. Tapos nagulat ako kasi may luya. Sabi ko, okay, paksiw pala siya. Nakalimutan ko. So, sabi ko, bakit ganun sinigang walang sabaw? Yung pala paksiw. So, yun. Anyway, so na-perfect naman niya na yung paksiw niya. Tapos, ano pa ba? Tinatry niya rin yung mga apritada, yung mga minudo, ayun, tinatry niya lutuin yon. And then, of course, perfect niya na yung adobo, di ba? Yung adobo na may anghang, di ba? So, gusto ko yung adobo niya kasi may tamis-tamis na merong anghang. So, hindi alat ang maano mo doon, kundi nag-aagaw yung tamis saka yung anghang. Basta lahat ng ginagawa niya ng Filipino food, lagi yang may sili. Yung ganon. Hindi mawawala yung anghang doon sa panlasa. So, good luck. Kaya nga, hindi na ako sanay kumain ng adobo na hindi maanghang. Pag nagluto ng adobo na hindi maanghang, parang hindi siya masarap sa akin. So, kailangan meron siya yung tamis-tamis na anghang-anghang. Ganon. So, nakakaloka. Pero ang nakakatuwa kay Lou kasi, syempre, sa relasyon namin, hindi lang yung puro Thai food lang. So, tinatry niya talaga at tumitingin pa yan sa YouTube para lang maluto niya kung ano yung pagkain na dapat niyang iahin sa akin. O, di ba? So, ganun kaswerte yung Mama Sam ninyo pagdating sa relasyon. Kasi, talagang nag-e-effort. Nag-e-effort siya as in na kung paano kami magiging masaya, kung paano ako masasatisfied doon sa mga kinakain ko, at lagi niyang iniisip talaga yung kalagayan ko muna. Kaya, ang swerte-swerte ko na. So, ganon. At saka, syempre, yung mga chenis-chenis na yan, yung mga katulad ng mga binabanggit ko, mga kusino-sino, mga ombre, lang yung katuwaan lang yun. So, syempre ikaw naman, paminsan-minsan nakakakita ka naman ng mga tao sa mundo na parang, okay, so include ko sila sa buhay ko. Na para masaya lang, may kwento, hindi yung parang puro na lang kaming dalawa. So, ganon. But, syempre, kung loyal ang pag-uusapan, syempre dapat alam mo yung limit mo kung hanggang saan ka. At hindi ka dapat gagawa ng isang bagay na alam mong ikasasakit ng damdamin niya. Ganon. Ay,
nako, ang dami ko ng chika. So, ito talaga, may chika ako kasi may nagtatanong sa akin kasi daw this coming February 17, i-announce daw ng organization ng The Miss Philippines yung kung sino yung ipapadala nila sa supranational ngayong taon na 'to. So, malinaw naman sa atin lahat yung announcement nila na ang gusto nilang format, may mananalong The Miss Philippines pero hindi pa siya yung ipapadala talaga sa supranational. Ang supranational ang main title dito sa tawag dito, sa The Miss Philippines. So, 4 yata yung corona diyan kung hindi ako nagkakamali o 3. Ayun nga, yung The Miss Philippines and then supranational and then tawag dito, may isa pa Asia Pacific saka Miss Charm. So, yon. Sabing ganon, yung Miss Grand daw, dito rin daw ilalagay, pero hindi ko siya sigurado. So, alamin na lang natin sa 17, sa February, kung mapapasama nga ba dyan yung Miss Grand. Kaya, kasi 4 na babae ang pinagpipilian nila or 4 na babae ang bibigyan nila ng posisyon. So, nakakalungkot lang isipin kasi yung mga runners-up or yung nag-title or hindi naman napasama sa runners-up, kasali sila doon sa pagpipilian. So, ang akin kasi, di ba, nagpa-pageant na ng The Miss Philippines. Dapat, yung main title doon is supranational. Maibigay yun dapat, para sa akin lang to doon sa mismong nakakuha talaga ng corona ng title ng The Miss Philippines. Bakit pa natin pahihirapan yung mga sarili natin na mag-appoint pa ng iba't iba pang klase ng beauty queen or iba't iba pang mga klaseng girl kung hindi rin naman mapapadala yung title? Bakit pa tayo nagpa-pageant? Di sana wala na lang pageant, nag-appoint na lang tayo ng bonggang-bongga. Diba? So doon parang medyo napapa-question lang ako kasi parang anong purpose nung nagpa-pageant kayo tapos hindi naman pala siya yung ipapadala sa supranational? Kung ako, tatanungin mo, opinion ko lang to. Syempre, mas gusto ko ipadala nila yung winner talaga. Kasi kaya nga siya nanalo, kaya nga siya nag-compete ng bonggang-bongga para sa title. And then, yung title na yon, kung ibibigay doon sa mga runners-up o kung sino man yung nakapasok sa semifinals na wala naman sa runners-up, syempre maloloka syempre yung title holder. Parang anong silbi nung title ko kung hindi naman ako magkukumpit doon sa mismong main pageant? Actually, magkukumpit naman siya. Kaya lang kasi, hindi lang eksakto alam kung magkukumpit ba siya doon sa supranational. So, parang unfair pa din sa side niya kung iisipin mo. Parang, talaga ba, hindi ka pupunta sa supranational? Kawawa ka naman, di ba? So, yon. So, naloka lang ako sa parting yon. Kaya, naguguluhan ako sa kanya. Sa ngayon, ang isa sa mga pinagpipilian dito, syempre, ay si Chelsea Smith. Si Chantal. Di ba? Si Chantal Smith. So, si Chantal, para sa akin, yes, maganda si Chantal. Sexy si Chantal. Hindi ko lang alam kung ang beauty niya ay papalo ba ng bonggang-bongga kung siya yung ipapadala sa supranational. Kung ako tatanungin mo, syempre, mas gusto ko yung nanalo talaga dito sa The Miss Philippines na si Althea. Kasi si Althea kasi, parang feeling ko, ang pinapackage niya kasi is a true Filipina beauty. May pagka-morena. Last year kasi nagpadala na tayo ng mistisa, tapos nagpadala na tayo ng alam mo to, iba't ibang klase na ipadala dyan ng Miss World Philippines So, para sa akin, siguro mas maganda na try muna natin uli yung Filipina beauty katulad ni Althea. Kasi parang feeling ko yung beauty ni Althea talaga, kakabog talaga ng bonggang-bongga pagdating sa supranational. So, parang feeling ko, ito yung pwedeng makasungkit ng corona. Kasi parang, katulad ni Mucha Datol, 'di ba? Si Mucha Datol, 'di ba? Pinadala natin panalo. Pero kasi after Mucha, napadala na natin diyan puro mistisa na Yung may alam mo yun, may mga Castilla Beauty, mistisahe na Americana, ganon. So, hindi na tayo nagpadala uli ng True Filipina Beauty. Baka naman mamaya ang hinahanap ng supranational organization para sa Pilipinas, yung talagang Filipina beauty talaga na, alam mo yun, kakabog talaga ng bonggang-bongga. And then, I think si Althea kasi, sobrang yung beauty niya, alam mo yun, may charming na tinatawag. So, ang charm-charm ng itsura niya,
Tapos, pag inayusan mo siya, talagang kakabog talaga yung ganda niya ng bonggang-bongga. So, ayun yung mga ine-expect ko na, ay, eto, pwede talaga to sa supranational. I hope na siya ang mapiling maipadala para, alam mo yun, try naman natin yung Filipina Beauty dito sa supranational. So, yun lang. So, sana, ang pageant ng The Miss Philippines ay maano na nila ng bonggang-bongga, no? Yung walang ganito, yung pilian. Parang nakakaloka kasi imagine mo nanalo siya noong kailan pa, nakaraang taon. Tapos ngayon palang pipiliin kung sino yung ipapadala nila sa ganitong pageant. Eh si sana ngayon pa lang sila nagpa-pageant, o di ba? So medyo confusing lang. Confused lang ako doon. Pero I'm not against. Nako-confused lang ako na parang ba't ganun? So, yan. So, ewan ko, basta ako para sa akin, kung sino yung mapipili nila, syempre yun yung susuportahan natin at kung saan man silang pageant na sasali. So, syempre excited ako na malaman kung sino nga ba ipapadala natin sa supranational, sa Miss Charm, sa susunod na mga taon. So, hindi ko na nga alam kung ito ba si Krishna Gravides ang ipapadala natin sa Miss Charm this year kasi parang feeling ko yung bagong ipipiliin nila, yun yung ipapadala nila. But malalaman natin yan etong mga susunod na araw. Sabi nga nila, ang announcement nila ay sa February 17. So, malalaman natin yan doon kung ano at ano mga bagong update. So, yun guys. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kayo ba na-confused din ba kayo ng bongga-bongga? Kasi ako, yes. So, yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung confused ba kayo o hindi dito sa pageant ng The Miss Philippines. So, yun. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!